Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. So, ang video ito ay mula na naman kay Historiador. So, meron itong pamagat na delikado pag ituloy ito ng China sa Taiwan. US atake kaagad. So, I think ito din yung isa naman siguro sa dahilan kung bakit up until now, yung China is hindi kalabit-kalabit yung Taiwan dahil nga sa shadow na Amerika. So, kunyari lang naman na matibay or tapang-tapangan itong China na to. Pero ang totoo naman talaga is hesitant naman talaga kasi yun nga, natatakot sila na baka makialam yung Amerika. So, yun na, bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, delikado pag ituloy ito ng China sa Taiwan. US atake kaagad. So, Historiador, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Ito na ang hindi inaasahang bangungot ng China. Estados Unidos handa nang ipatupad ang Hellscape Strategy. Hellscape? Isang nakakakilabot na estratehiya na magpapalubog sa China sa impyernong gyera. Grabe, Gamit ang libu-libong drone. Kita nyo, Hellscape Strategy. So, hindi pa nagsisimula pero meron ng strategy yung Amerika. I think alam din yan ng China. Kaya up until now, sobrang hesitant talaga sila na gumalaw. Na sabay-sabay na babagsak sa kanilang depensa. Hindi ito basta-bastang atake. Ito ay isang malawakang pagwasa na kayang iparalisa ang kanilang militar bago pa man sila makaporma. Ito ay kasabay ng mga ulat na puspusan na ang paghahanda ng Beijing para sa isang pagsalakay sa Taiwan. Samantala, Pilipinas hindi papatina. Matapang na pinaalis ng ating puwersa ang barko ng China na iligal na lumapit sa ating dalampasigan sa Pangasinan. Diba? Nakaka-proud yung ginagawa ng Coast Guard natin, ng Navy natin. So kahit na, may ibang politiko tayo dyan, na wala daw West Philippine Sea, kapahala kayo dyan, at least ginagawa pa rin ng mga personnel natin, mga buhay na bayani natin yung tungkulin nila, diba? So, shout outs to them. Maraming thank you. Pagdasal din natin yung safety nila, men. Ano ang tunay na pakay ng barkong ito? Ano ang naging resulta ng komprontasyong ito? Okay, makichismis. Mga kahistoryador, isang matinding banta ang ipinahayag ng Estados Unidos sa China matapos matuklasan na naghahanda na ito sa paglusob sa Taiwan. Ang US Navy ay hindi nag-aaksaya ng panahon dahil sa likod ng mga pader ng kanilang mga base, may isang plano na naglalayong magpaulan ng impyerno sa China. Pero ano nga ba ang tunay na layunin ng Replicator Initiative? What is that? Ipinahayag ni Captain Alex Campbell, US Navy official, na ang unang yugto ng Replicator ay inaasahang magiging operasyonal sa Agosto. Ano ang layunin nito? Lumikha ng isang hellscape na maghahatid ng takot at pangamba sa sinumang magtatangkang umatake sa Taiwan. Tila may pinapatamaan ang pahayag na ito. Sino nga ba? Walang iba kundi ang China. Diba? Pero kung titingnan natin yung Taiwan is parang madali lang maano ng China yan, pero di natin alamin. Diba? Malay natin, gugulatin tayo ng Taiwan. Ano ito mangyayari? Ang Replicator Initiative ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Ito ay isang ambisyosong hakbang na naglalayong makabuo ng libu-libong autonomous systems na kayang makipaglaban sa iba't ibang larangan. Sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence at robotics, ang US Navy ay naglalayong i-scale ang kanilang mga kakayahan sa isang mas mabilis na pag-atake ng sabay-sabay. Gagamit rin sila ng Atrita bot para mas mapakinabangan ang mga sandata pag nasa oras na ng digmaan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng Atrita bot? Ito ay tumutukoy sa mga armas na hindi lamang maaasahan, kundi maaari ring itapon pagkatapos gamitin. Sa ganitong paraan. So parang siya, disposable, ganun. Pinaganda lang yung term na parang kutsara na plastic ba na pagkatapos mong gamitin, pwede mo na siyang itapon din, diba? Nice. Maraming resources ang maaaring ilaan para sa mas malawak na operasyon. Sa unang yugto, ang mga drone at loitering munitions ay magkakaroon ng koneksyon upang bumuo ng isang sistemang may kakayahang hadlangan ang anumang pagsalakay mula sa China. Ang US Army ay naglaan ng $1 billion para makuha ang Switchblade 600 loitering munition ng AeroVironment.
Ang drone na ito na sumisira sa 1 billion dollar para lang dyan. O ika-convert natin yung 1 billion dollar is mga nasa around 55 or 58 billion pesos yun, men. Sana all na lang din talaga. Malaki yung budget patungkol sa mga ganyan. So sana yung bansa natin, yung Pilipinas, next talaga, year by year, may mapupuntar tayo ba? Diba? Sana lang talaga bigyan siya ng malaking pondo every year. ay naging instrumento sa paglaban ng Ukraine sa pagsalakay ng Russia. Sa parehong taon noong Nobyembre, ang C-100 na gawa ng Performance Drone Works at ang Ghost X na gawa naman ng Anduril Industries ay napili rin upang maging bahagi ng ikalawang yugto ng Replicator Initiative. Ang anunsyo na ito ay nagpapatunay sa mabilis na pag-unlad ng Replicator at Hellscape strategy. Ito ay paghahanda nga sa banta na maaaring salakayin ng China ang Taiwan sa loob ng isang dekada, posibleng sa 2027. Kahit na paulit-ulit na 2027, matagal pa. Tapos, di din natin alam kung sa 2027, papalagan talaga ng China. No? Alam din naman natin na medyo may pagkaduwagan din yung bansang yan. ng dating Pangulo ng US na si Joe Biden na tutulong siya sa pagdepensa ng Taiwan kung sakaling salakayin ito, hindi pa rin hayagan na nagpapahayag ng kanyang paninindigan ang bagong nahalal na Pangulo na si Donald Trump. Sa kabila nito, naghahanda na ang Pentagon para sa isang posibleng pakikipaglaban sa China. Para lubos niyong maunawaan ang Hellscape strategy, ipapaliwanag ko muli sa inyo. Ang Hellscape ay nakatuon sa isang ideya na kung sakaling umatake ang China sa Taiwan, ang kanilang People's Liberation Army ay haharapin ang isang napakalakas na puwersa ng drones na dinisenyo upang gawing miserable ang kanilang operasyon at bigyan ng oras ang US at mga kaalyado na makapag-ayos ng kanilang mga logistik at maghanda para sa laban. Ayon kay Admiral Sam. So, may medyo may similarity ba siya sa way na ginagawa ng Israel? Do you think? Kasi sa talaga kung usaping talaga way of war or whatsoever, Israel talaga ako mas nabibilib Well, Paparo, dating commander ng US Indo-Pacific Command, kapag umusat ang Chinese invasion fleet sa 100 milyang daluyan ng tubig, ang US ay magpapakalat ng libu-libong unmanned systems mula sa submarino hanggang aerial drones na lulusob sa mga barko ng China. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ang mga Taiwanese at US forces na makapaghanda ng isang counter-offensive. Grabe. Ang diskarte ay tila nahuhubog ng karanasan sa digmaan sa Ukraine, kung saan ang ito talaga yung sinasabi na kahit gaano kalaki yung bansa na kalaban mo, kung gagamitan mo talaga ng utak, pwede kang makipagsabayan So kita nyo yung plano ng Taiwan. Pati yung yung Ukraine. 'Di ba? Nagulat na lang tayo, may palag-palag din pala tong Ukraine sa Russia. Napakalaki ng Russia, ay naging pangunahing sandata sa asymmetrical warfare. Ang mga drone ay hindi lamang para sa atake. Maaari rin silang mangolekta ng intelligence at itayo ang kinakailangang infrastruktura para sa isang kapaligiran na walang GPS at intelligence support. Ang bawat domain sa Hellscape strategy ay magkakaroon ng unmanned systems na may kanya-kanyang espesyal na katanungan. Lahat para sa iisang layunin, gawing Hellscape ang battlefield para sa PLA. Ang US ay tila naglalayong bawasan ang kalamangan ng China sa pamamagitan ng isang estratehiya. Ayon kay Admiral Samuel Paparo, ang mga unmanned capabilities ng US ay nagbigay ng asymmetric advantage. Ipinahayag niya na ito din yung isa sa rason kung bakit nakakapangilabot kung sakaling mangyari itong WW3 kasi kita nyo yung mga kagamitan mga unmanned na di na kailangan ng tao, diba? Tapos pwede siyang gumawa ng napakalaking damage, diba? Ganyan ka nakakakilabot yung WW3 kung sakaling mangyari talaga siya, pero yun nga, sasabihin na naman ng mga Filipino pro-China dyan, kayo, enjoy na enjoy kayo sa war, anak ng teteng. Sino bang mag-i-enjoy or nag-i-enjoy sa war, wala namang nananalo dyan sa war. Pero that doesn't mean nahahayaan na lang natin yung mga bansang yan na yurak-yurakan tayo, agawin yung teritoryo natin. Diba? Tirik yung araw, sobrang linaw, sobrang liwanag, tapos hahayaan mo lang na nakawin ng China yung teritoryo natin. Pagtindig nga, diba? Iba yung naghahanap ng gulo sa pinaglalaban mo ang karapatan mo. Sana isaksak sa utak ng mga pro-China yan.
operational concepts na kanilang pinapanday ay makakatulong upang palakasin ang kanilang mga kakayahan sa rehiyon. Ang US Navy ay nakikipagtulungan sa industriya ng depensa upang mabilis na makabuo ng mga swarming drones. Kabilang ang Swarming? mga underwater drones na layuning balansihin ang numerical superiority ng Chinese PLA Navy sa Indo-Pacific. Ang mga tagamasid ay nagmumungkahi na ang malalaking grupo ng murang underwater drones ay maaaring Grabe ang angas nito. Grabe. pangunahing banta sa mga submarino ng China. Mm, Maaring ilunsad ang libu-libong drone mula sa mga barkong pandigma, submarino o malaking drone mothership. Ayon kasi sa Financial Times, nagpaplano ang China na magtayo ng mga bunker para sa mga matataas na pinuno ng bansa upang maging taguan kung sakaling sumiklap ang digmaan. diba? Makailang beses na rin Ganyan sila kapunghing, naniniguro ng mga sarili lang din nila yung iniisip nila. Yung mga mga peoples nila, yung mga kababayan nila dyan sa China, wala, iiwan nila yung luhaan, men. Grabe. Kaya kung napapansin nyo itong PLA na to, sobrang tapang nila. Kasi yun pala, naninigurado na pala na gumawa ng bunker. So sana if ever magkaroon ng WW3 or wag naman sana hanapin yung mga bunker mo na tapos pagbayarin yung mga hinayupis na yan. na nagsagawa ng mga pagsasanay ang China sa paligid ng Taiwan na tila nagpapakita ng kanilang agresibo na tugon sa pagmamatigas sa isla. Sa mga pagsasanay na ito, ginamit ng mga puwersang militar ng Beijing ang mga fighter jet at hukbong pandagat. Nais Beijing. ng China na isama ang Taiwan sa ilalim ng kanilang soberanya sa mapayapang paraan gamit ang komersyal na diplomasya. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na handa ang hukbong Chino na gamitin ang kanilang arsenal upang malutas ang issue ng Taiwan. Kung hindi So mangyari syempre di din ganyan kadali yan ha. ang inaasahang mapayapang muling pagsasama. Mga kahistoryador, tila hindi talaga natitinag itong China dahil may isang insidente na naman na kinasangkutan ng kanilang barko. At ngayon, ang pangyayari ay naganap sa baybayin ng Pangasinan. Grabe. Ang Philippine Coast Guard ay nakatanggap ng mahalagang impormasyon tungkol sa paggalaw ng dalawang Chinese Coast Guard vessels na naglalayag mga 34 nautical miles mula sa Pampang. Isang senyales ito ng Ang kanilang lapit na 34 nautical mile. Tapos ang gusto nung tawag dyan, Nowis Philippine Sea. So sobrang lapit na 34. So hanggang na lang tayo? 10, baka balang araw, isang dangkal na lang or isang tawag dyan. Yan na lang yung dagat natin. 'Di ba? Isang step lang. Yan na yung dagat yung Pilipinas. China territory na to. Anak ng pete mo. pasok sa teritoryo ng Pilipinas na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Sa kanilang pahayag, inilarawan ng PCG kung paano nila nadiskubre ang mga dayuhang sasakyang pandagat gamit ang kanilang makabagong Arc Vessel Detection Program. Sa gitna ng dagat, tila naglalaro ang mga barko ng CCG, ngunit hindi sila nakaligtas sa matalas na mata ng ating mga tropa. Nako. Agad na inutusan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang isang DN-2 Islander aircraft upang masusing suriin ang sitwasyon. Sa bandang 9:30 AM, nakumpirma ng eroplano ang presensya ng mga barkong CCG na kinilala sa kanilang mga bow number 3301 at 3104. Subalit sa Yan kabila din ng talaga yung pambato nila ng barko paulit-ulit. nilang pag-ikot at pagsubok na makipag-ugnayan sa mga ito, hindi tumugon ang mga Chino. Bilang tugon, ipinadala ang dalawang 44-meter PCG vessels, ang BRP Cabra at BRP Bagakay patungo sa Bulinaw. Ito ay upang ipakita ang determinasyon ng gobyerno ng Pilipinas laban sa patuloy na paglabag at ilegal na presensya ng China Coast Guard. Good. Hindi lang yan, dahil noong January 31, 2025, isang mahalagang pangyayari ang naitala. Ang BRP Teresa Magbanua, isang 97-meter patrol ship ng PCG, ay muling nakita ang monster ship o CCG-3304 ng Chinese Coast Guard sa humigit kumulang Yan naman talaga yung parati nilang binabalandray, yung monster ship nila. Pero syempre, sa katagalan yan, mababasa na natin yan, Pilipinas. Hindi na din yan some kind i-epekto So kahit na tawag dyan kapag nahanapan na ng paraan ng ng Philippine Coast Guard kung paano anuhin yang tawag dyan, i-control yung monster ship na yan, wala na yan. Magiging walang silbi na lang yan kalaunan. Kasi ang ginagawa naman kasi ng China is more on nag-show force sila palagi. Like
sinusubukan lang nila yung Pilipinas ba kung hanggang saan yung pagpalag natin. Kaya nga dapat ang action or ang response din natin dyan is ipakita din natin sa kanila na hindi pwede yan. Diba? 34 nautical mile na to eh. So rakrakan talaga natin sila ng radio challenge. 103 nautical miles mula sa Zambales. Ang mga tauhan ng PRP Teresa Magbanwa ay hindi nag-atubiling kumilos. Isang babaeng opisyal ang nagpadala ng radio challenge sa CCG Grabe. at sinabing panatilihin ang iyong distansya mula sa mga bangkang pangingisda ng mga Pilipino. Ang hamon na ito ay hindi lamang isang simpleng babala. Ito ay isang paalala sa lahat na ang Pilipinas ay may hawak na karapatan sa mga katubigang ito. Tama. Ang Republic Act 12064 kasama ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Di ba? Award ay nagbibigay diin sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa kanilang sariling teritoryo. Ngunit tumugon rito ang CCG at sinabi na sila ang may karapatan sa lugar na iyon at hindi kinikilala ang anumang batas na mula sa ibang bansa. Sa kabila ng patuloy Di din naman kikilalanin kung ano yung batas nyo kasi mula din naman yan sa ibang bansa. Diba? Ang mas malala pa, kami yung may mas katwiran dyan kasi napatunayan namin yan sa arbitral na sa amin nga yan. Diba? Yung international law, sa amin pumapanig dyan. Diba? Siguro tuwang-tuwa tong mga tumi nung nakarinig ng natin, yung kapwa Filipino natin na there is no such West Philippine Sea. Siguro tuwang-tuwa tong mga to. Kasi syempre, grabe, sobrang ganda or sobrang sarap sa feeling nun. Diba? No West Philippine Sea. Tama naman. South China Sea naman yan. Siguro tuwang-tuwa tong mga chickwing to. na presensya ng CCG sa West Philippine Sea mula pa noong January 4, ang PCG ay nananatiling matatag sa kanilang misyon. Habang pinoprotektahan nila ang mga lokal na mangingisda na mahagi rin sila ng mga food packs. Nice. Bilang simbolo ng suporta at malasakit. Isang hakbang ito upang ipakita na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat araw na lumilipas habang ang alon ay humahampas sa dalampasigan, patuloy ang laban para sa katarungan at kapayapaan. Kaya't sa huli, Amen. ang laban para sa soberanya at karapatan ay hindi natatapos. Ang bawat hamon mula sa CCG ay nagiging pagkakataon para ipakita ang pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino. Ang Pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino. Tapos biglang hihiritan, di ba? Na there is no such West Philippine Sea. Pasensya na talaga kayo man, hindi talaga ako makamove on eh. Di ba? Tapos ngayon biglang kabig na. Hindi daw yun yung ibig sabihin. Or niya, hindi daw yun yung ibig sabihin niya. Sabi niya daw, sa atin yan, kahit anong mangyari, titindigan natin yan. Hanggang sa kahuli-hulihan. Biglang cambio na eh. Siguro naramdaman niya na pwedeng yan yung rason sa pagkatalo niya, no? Kaya kayo, siguraduhin niyo lang, wag kayong bubuto ng mga pro-China sa this coming election. ugat na ito, puno ng yaman at kasaysayan, ay mananatiling simbolo ng ating laban. Isang laban para sa kinabukasan, para sa ating bayan. Ikaw, mga kahistoryador, ano ang masasabi mo sa Replicator Initiative at Hellscape Strategy ng US? Nice. Dapat na nga bang matakot ang China rito? Comment. Nice. Nice yung nila, yung strategy nila. Tapos syempre US naman yan eh. So hindi na nakakagulat na solid nga yung mga gagawin nila So, yun lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Historiador. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Naku, delikado pag ituloy ng China sa Taiwan. So, yun pala yung some kind plano ng Amerika ng Taiwan. So, at least kahit papano may nalaman tayo about dito sa mga hakbang nila. If ever na anuhin nga sila ng China. Kasi ito na naman China, puro na naman sila this coming 2027, kuyo kayo sa amin or lagot kayo. So, hindi din natin alam kung nag-bluff lang din sila. Pero syempre, yung Taiwan, Amerika, hindi naman nila hahayaan yan. For sure, paghahandaan rin nila yan. So, kagaya nga nung hell, diba? So, hell talaga yung mararanasan ng China dyan. So, yun lang naman. About naman dun sa yung mga drone na yan. So,
ano na talaga men, sobrang high-tech na talaga ng panahon natin ngayon, ano, to the point na drone na lang ang tatrabaho, 'di ba? Unmanned pa. 'Di ba? Ganyan siya ka nakakatakot. So, balik naman tayo doon sa ano, kasi di natin pwedeng kalimutan to, men. Mag-i-election ngayon eh, tapos iboboto natin yung mga ganyang tao. Bahala kayo, men. So, isang tanong na naman tayo. Mag-iiwan na naman tayo ng tanong. Kasi since ano naman, binawi niya naman ni Congressman Marcoleta, Sagip Party List, from Sagip pa talaga. So, according to Kong Marcoleta, di ba, unang statement niya, there is no such West Philippine Sea. Tayo lang naman yung gumagawa ng West Philippine Sea na yan. Di ba? Kahit nahanapin nyo sa mapa, walang West Philippine Sea. Ganon yung mga statement niya. Dapat pangaralan natin yung mga kababayan natin na walang West Philippine Sea. Di ba? Something like that. Tapos ngayon, biglang kabig, atin yung West Philippine Sea. Ipaglalaban natin yan hanggang sa kahuli-hulihan. Di ba? So, ano na yon? Bakit kaya? Bakit kaya biglang kabig? Or para sa inyo, kumabig ba or hindi? Comment nga kayo sa baba. Kasi, ano, I think, naalarma na parang, uy, biglang, ano or baka bababa yung rating ko nito Diba? Ano yung rating lang yung, rating lang yung tawag dyan, iniisip. So, nasa kababayan na lang talaga natin to, or hindi natin alam. Baka siguro, nung unang statement niya na yun, nagalit yung mga DDS na mga supporter nila, mga alipores ng DDS. So baka this time, since sinabi naman nila na hindi yun yung ibig sabihin, yung mga supporter naman ni Marcoleta biglang iboboto na naman siya ulit, diba? Babalik na naman sa kanya ulit. So nasa sa inyo na lang din talaga yan, men. So malino naman talaga yun, yung una ng niyang statement over sa pangalawa. Para sa inyo, nasatisfy ba kayo sa unang statement niya na tinabunan niya nung pangalawa? Naniniwala ba kayo doon na hindi yun yung ibig sabihin niya? Or paki-explain na lang kung ano yung pagkakaintindi niyo sa sinabi niya na there is no such West Philippine Sea. Pati Pangulo nga natin, si Commodore Tariela nga nag-react, di ba? Di ba? Pati Pangulo, anong sinabi ng Pangulo? Sa kanya yan, siguro, since tatakbo siya, kailangan niya ng na tawag siyan, exposure, something like that. So, nasa sa inyo na lang din talaga yan, men. So, yeah, kayo na lang din bahalang humusga, bahala kayo. Kung boboto kayo ng maraming pro-China this coming election, wala na, huwag kayong umasa na magiging smooth na naman yung gagawin natin dyan sa West Philippines. Yeah, baka pipigilan na naman yung Coast Guard natin. Magulat na lang tayo. Todo kayo yung mga Coast Guard natin, Navy natin, tapos dyan sa position, dyan sa sanmang Senado ba yan or whatsoever, biglang may na wag nyo kasing pasukin yan. Baka may magaganyan. Kaya, ngayon pa nga lang, may isang congressman, sabi, itigil yung military exercises Diba? Baka kalaunan, sabihin na wag na kayong magpatrolya dyan. Nako, Diyos ko po. So, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Historiador Filipinoisis. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisis.